palangga, so for today's video ay ating pag-usapan ang rule number 12 on learning English. Rule number 12 is about compound nouns. But before tayo pumunta dun sa rule, dito muna tayo sa compound noun. Ano ba ang tinatawag na compound noun? Compound nouns refer to nouns that are made up not by a single word but by a group of words. Ayan, so pagka pinagsama, hindi lang isa, so compound noun ang tawag sa kanila. So, ito yung rule number 12. So, ang rule na ito ay tungkol dun sa mga compound nouns. Okay, rule number 12. Compound nouns form their plurals by adding s to the principal word in the compound. So, mabubuo natin siya or magagawa natin or mangyaring maging plural ang compound nouns kapag dadagdagan natin ng s or ang paggawa or ang pagbuo ng isang compound noun into plural ay sa pamamagitan ng pagdadagdag ng s doon sa principal word. Principal meaning yung pinaka root word niya. Okay, let's have example number 1. Mother-in-law. Yan. Mother-in-law. So, magiging plural siya kapag add s in principal word. So, ano yung principal word doon? So, ang principal word ay ang mother. So, sa mother tayo magdadagdag ng s. Okay, so paano yon? Mother-in-law, singular. Mothers-in-law, plural. Another example is father-in-law. Ayan, father-in-law, ang ating principal word ay father. At doon natin ilalagay or idadagdag ang S. No? So, fathers-in-law. Next, sometimes both parts of the compound are made plural. So, may mga pagkakataon din na hindi lang doon sa principal word tayo pwedeng magdagdag para maging plural siya. Kundi pwede din na both, no? Na pwedeng doon sa principal or pwede din doon sa ating dinagdag na or doon sa pang-compound niya nga word. Example dito ay man-servant. Okay, man-servant. The word man, no, 'di ba? It refers to a man. Ayan. So kung marami, so let's have men servants. Ayan. So men servants. So binago natin, in-apply natin yung rule natin pinag-usapan ng mga nakalipas na mga videos na kung saan ang ang vowel ay binago. So, sa men, ayan. So, nagdagdag tayo ng S doon sa last part ng servant. So, dalawa ang ating binago. Men, from man to men, then servant to servants. Men servants. Ayan. So, yun po ang ating rule number 12. So, sana po ay may naintindihan kayo mga palangga. Maraming salamat.